What is up guys? It's me, Hannah, and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga favorite na lip products ko. Gumawa na ako ng ganitong klaseng video before, and right now gusto kong i-share sa inyo yung mga current na lip products na talagang ginagamit ko. Alam niyo naman guys na mahilig ako mag-review ng mga lip products, and ngayon naman i-share ko sa inyo yung mga mostly recommended ko talaga, tsaka yung ako mismo yung gumagamit nito. Medyo marami pala siya guys. Eto, nandito siya, and ang maganda dito is local brand to, kaya hindi kayo mahihirapan if gusto nyo siyang i-purchase. So first one is itong Careline na Soft Soothe Lipstick. Ayan siya, and actually meron ako ditong dalawa. Ito yung shade na Mood, pati yung Vibe. Pero ang favorite ko dito is yung shade na Mood. Ito siya. Pili ko to last year nung 11/11 sale, and from 165 pesos, nabili ko lang siya ng 80 plus pesos, which is sobrang mura. Kasi sa gantong type ng lipstick, 80 pesos lang, tas mabibili nyo na yung ganto. But anyways, nagustuhan ko tong lipstick na to kasi bukod sa affordable siya, ito yung, for me ha, ito yung dupe for Sunnies na yung Flop Matte. So, ito yung Careline na Soft Soothe Lipstick. This is the shade Mood. Tapos, ito yung Vibe. Ito naman yung Fluff Matte ng Sunnies na Baked. Tapos, itong shade na VK. Ayan, as you can see, similar yung color niya, pati yung quality nung lipstick. Pinagkaiba lang nila is mas creamy yung formula nung Sunnies kesa sa Careline. Pero if naghahanap kayo ng mas mura, syempre, I suggest na bilhin nyo yung Careline. Ito ang Mood yung favorite kong shade, and this is what it looks like to my lips. So, ito nga yung itsura niya, and ayan, nahaluan lang siya ng lip gloss. But anyway, sobrang gusto ko talaga yung color nitong kanilang Soft Soothe Lipstick, pati yung quality nito. So, next product naman is from Sunnies Face, and ang favorite product ko is itong kanilang lip dip in the shade Posh. Ayan siya. So, at first, medyo hesitant akong bilhin tong product na to kasi medyo pricey nga siya, and 395 pesos siya ngayon, I think. So, ayun na nga. Pero ang nagustuhan ko sa product na to is yung kanyang feeling sa aking lips. Sobrang lightweight niya, and parang may pagka-mousse na velvety finish siya. Yun nga lang, ang cons nito is hindi siya long-lasting since hindi naman siya matte. Pero, ayun nga, ang nagustuhan ko talaga is lightweight siya sa lips. So, ito yung itsura niya sa aking lips. Ito nga yung itsura niya sa aking lips. Tinanggal ko lang yung lip gloss ko. Ayan. Sobrang nice nung color niya, and hindi kasi ako mahilig sa mga sobrang pinkish na color, kaya gusto ko tong shade na to. Actually, ito talaga yung ginagamit ko sa school kahit hindi siya long-lasting, kasi gusto ko talaga yung finish niya sa aking lips. And ayun na nga, if tinatamad akong mag-lipstick or mag-lip tint, ito yung ginagamit ko. Ito lang pala yung swatch niya sa inyo, guys. Ayan. Kita nyo yung quality nung lipstick. Ganyan siya. Next one naman is from BLK, and ito yung kanilang Duo Tint. Ayan. So, gusto ko to kasi yun nga, 2-in-1 na siya, and meron ditong matte tapos water tint. Bale, ito yung itsura nung kanilang matte. Tapos, ito naman yung kanilang water tint. Ayan. Sobrang nice nung shade nilang dalawa. Nagustuhan ko din to dahil sa kanyang packaging. Ganyan siya, and
yun nga, 2-in-1 siya. It's either gusto nyong gamitin yung matte or gusto nyo lang mag-water tint. So, papakita ko muna sa inyo yung kanilang matte tint. Itsura ng matte tint, medyo may pagka-peach yung color niya. Ayan, sobrang love ko yung color na to. So, ito siya guys, and medyo mas dark siya compared before, pero ang ganda din nung color niya. Ang shade pala nitong kanilang multi-use tint duo is Nutmeg. And, ayun na nga. Medyo pricey lang pala to. 399. Pero, ayun nga. Maganda naman yung kanyang quality. 2-in-1 na siya. And, hindi kayo magre-regret if binili nyo to. So, we have here itong Skin Potions na Dream Cream. And, yung shade na gusto ko dito is itong Soleil. Ito yung itsura nung shade niya. May pagka-nudish siya na brown. Ayan. So, ang nagustuhan ko pala sa kanilang Dream Cream is yung pagka-velvety niya. And, ayun na nga, easy to apply din siya. Ang cons lang nito for me is lumalabas yung kanyang pagka-oiliness. So, ayun nga, nagiging oily yung packaging niya. Pero, nagustuhan ko yung product na to. Yung itsura nung kanyang shade. Ganda nung color niya, and ayun nga, as I've said na medyo oily nga siya, and ang ayoko din pala is yung amoy niya. Overall, I love the finish of this product, and kita nyo naman na ang ganda nung color niya and yung quality. 249 pala tong product na to, and for me, medyo pricey na yun kasi may mga ibang velvet tints na ako na try before na mas mura, pero maganda naman yung quality nito. Next one is from Skin Habit. Ayan siya, and yung favorite kong shade dito is yung Winter. So, if interested pala kayong makita yung mga review ko about sa ibang lip products na to, ilalagay ko yung link nila sa baba. Ito yung itsura nung kanyang shade. Ayan. So, kung napapansin nyo, parang pare-pareho yung mga favorite kong shade. But anyways, ang gusto ko sa product na to is meron siyang matte finish, tapos long-lasting din siya. Actually, ito yung ginagamit ko sa school pag gusto ko ng pangmatagalan na lip product kasi nagsistay talaga siya sa lips ko. Tapos affordable din pala siya guys. You can purchase this for only 99 pesos. Ito yung itsura ng shade na to sa aking lips. Itsura niya. So, ang gusto ko dito is natural lang yung kanyang color and nagtutugma siya sa aking lips since yun nga, yung color niya is same with my lip color. Next products that I have is from Bubochic, and ito yung kanilang retro tint, pati yung powder dust stain. Unahin muna natin itong retro tint, and ang favorite shade ko is yung Boogie. Ayun siya. So, ito yung kanyang itsura. Yan, may pagka-brown siya. Tapos, ito naman yung itsura niya sa lips ko. So, as you can see, ang nagustuhan ko sa product na to is pigmented siya. Like, isang swipe mo lang and nandun na yung color niya. Tapos, hindi siya nakaka-dry sa lips kasi 'di ba may mga ibang lip tint na onting paglagay mo lang nadadry na siya. Pero, ito, wala naman ako naramdaman. Ang nagustuhan ko din dito is nafe-fill upan niya yung buong lips ko kasi may mga ibang product na kapag nilagay niyo yung lip tint nyo, hindi na nako-cover yung top lip nyo. And as I've said, pigmented din siya. So, one swipe lang, meron na akong lip tint sa aking lips. So,
nakapag-create ako ng gradient na lips or ombre. Next naman is itong kanilang powder dust stain, and ang favorite shade ko is itong shade na Bear. So, this is what the shade looks like. Yan, may pagka-nude din yung color niya. So, ito naman yung itsura niya sa aking lips. What I like about this product is meron siyang powder matte na finish, and ang cons lang nito is medyo nagda-dry ng onti yung lips ko since powder matte nga yung finish niya. I'm not sure if meron siyang oil na ingredient, pero ang napansin ko is lumalabas yung pagka-oiliness niya sa packaging. Pero ginagamit ko to if meron akong biglaan na lakad or gusto ko ng pangmatagalan na lip product kasi medyo same to sa Skin Habit. Yung retro tints at powder dust stains pala from Bubochick is 99 pesos. Guys, nangangalahati na tayo and malapit na tayong matapos. Yung susunod naman na favorite ko is from Abby Cosmetics, which is yung kanilang velvet tint. Kaka-review ko lang nito, so if interested nga kayo makita yung iba kong reviews, ilalagay ko yung link sa baba. Yung favorite kong shade is yung Chai, and ito yung itsura niya. Ayan siya. So, pag in-apply naman sa lips, ito yung magiging itsura niya. Nagustuhan ko naman sa product na to is yung verse niya sa kanyang packaging. Tapos, ayun nga, ito lang yung mostly ginagamit ko na lip tint na roller ngayon kasi nga gustong-gusto ko yung bagong formula niya. Meron siyang lightweight feeling, tapos easy to apply lang siya. Yun nga lang, hindi siya yung talagang velvet tint na kiniklaim niya, pero nagustuhan ko naman siya sa lips ko kasi hindi siya nagda-dry. So, mabibili nyo pala tong kanilang Sweet Mousse na velvet tint for only 99 pesos. Next one is from Josang Josa, and ito yung kanilang liquid matte tint, and yung favorite shade ko is yung Alembong. Ito yung itsura niya. Yan. Same siya almost with the retro tint, and ito naman yung itsura niya sa aking lips. Gustuhan ko tong product na to dahil meron siyang mint na feeling sa aking lips. Tapos, meron din siyang mint na scent. Hindi din siya drying, tapos nako-cover niya yung whole lips ko. Maganda siya for everyday, and pwede nyo din siyang dalhin sa school. You can purchase this for 140 and not bad kasi maganda naman yung product na to, and totoo naman yung mga kini-claims niya. One of my top lip product is from Unicorn Dream, and ito yung kanilang lip puffs. Yung favorite shade ko dito is yung Trendsetter. Ayan. So, nakita nyo naman sa mga IG stories ko na lagi ko tong ginagamit kasi ang ganda talaga nung kanyang quality. Sobrang nagustuhan ko yung kanilang velvet tints before, and mas nagustuhan ko tong kanilang lip puffs kasi mas pigmented siya, tas meron siyang parang velvety na mousse feeling. Affordable din pala siya, guys. You can buy this for 120, and considering na sobrang ganda nung product na to. Ang cons lang nito for me is, ayun nga, since sobrang pigmented niya, dapat onti lang yung ilalagay nyo sa lips nyo. Kasi if madami, parang magiging messy siya. Tapos yung sa packaging niya pala, yan, lumalabas na yung liquid once na lagi nyo siyang ginagamit. Ito palang kanilang lip puffs is powder matte lip cream. Kaya creamy yung kanyang formula. So, ito yung itsura nung Trendsetter na shade. Ayan. So, wala na masyadong lumalabas kasi paubos na tong product na to. Pero, ito yung color niya. Yan yung formula niya. Oh, ang ganda. Tapos, ito naman yung itsura niya sa aking lips. Itsura niya, guys. Ayan. Ang bilis niyang mag-matte sa aking lips. By the way, guys, meron pala silang mga bagong shades nito kasi yung
mga lumang shades yung na-try ko before. Ang pinaka nagustuhan ko pala sa product na to is long-lasting siya, and as I've said na mabilis siyang mag-matte sa aking lips. So, ayun nga, careful lang kayo if naglalagay. Dapat mabilis kayo. Second to the last product is from Alon Cosmetics, and ito yung My Velvet Blush. Yung favorite ko is yung Enza na shade. Actually, hindi ko talaga to ginagamit as a lip product, pero nagustuhan ko yung formula niya. Like yung pagka-velvety nung texture niya. Actually, ito yung ginagamit ko ngayon sa aking cheeks. Ayan o. Yung pagka-nude niya. Ito yung itsura niya. Ayan. Tapos, try ko siya ilagay sa aking lips. Ito siya, guys. So, ginagamit ko lang to if gusto ko ng mala ombre na lips, since mas ginagamit ko nga to as a blush. Ayan. So, yun lang naman. 160 pesos pala to, guys. And ang gusto ko dito is multi-use siya. Pwede nyo siyang gamitin sa cheeks, lips, and lids. Meron silang 3 shades and gusto ko lahat ng mga shades nila. So, sana matry ko naman yung tints nila since sobrang nagustuhan ko talaga tong kanilang velvet blush. Last product na ipapakita ko sa inyo is from Blight Cosmetics. So, ito yung kanilang Velvet Soft Matte, and yung favorite shade ko is yung Isla. And favorite ko kasi sobrang pigmented nito, tapos ang ganda nung finish niya sa aking lips. Totoong Velvet Soft Matte siya, guys, kasi meron talaga siyang pagka-velvety na texture, and hindi siya yung sobrang matte, so hindi siya nakaka-dry sa lips. Lightweight siya, tapos easy to apply, and ang nagustuhan ko din pala dito is yung applicator nila. Ayan, oh. Ito yung itsura ng kanyang swatch. Ayan. One swatch lang yun, pero sobrang pigmented niya. And ito naman yung itsura niya sa aking lips. So, ombre na lang yung gagawin ko since sobrang pigmented niya nga. Ayan siya. Sobrang ganda nung kanyang shade, and ang ganda din ng quality niya, kaya ito talaga yung current favorite ko ngayon. So, mabibili nyo pala to ng 165, and for me, worth it naman na yung 165 kasi multi-purpose naman na siya, and lahat ng hinahanap nyo sa isang velvet tint nandito na. Ends our video for today. So, if may natutunan kayo, click that thumbs up. And if you wanna see more videos like this, just click that subscribe button down below. If may mga video suggestions kayo na gusto nyong gawin ko, i-comment nyo lang. Ano yung magagandang lip products na na-try nyo before, or yung mga lip products na na-recommend ko sa inyo? Let me know by leaving a comment below. Follow me on my social media accounts para mag-i-updated kayo every time I post a new video. So, thank you again, guys, for watching this video, and see you on my next one.